What's up guys? Ito, ang dami na naman. Second batch yan guys ng ating isasalang sa incubator. Bali, isasalang to sa October 7, dadami pa to lalo. Nakasalang na kami ng first batch for early bird guys. Sa pagiging caretaker sa farm guys ay ito ay isa sa pinakamahalaga ang itlog na ito. Kasi kapag mapasisiw ito yung magbibigay sa atin ng magandang kitaan dito. Bukod sa sinasahod natin sa isang buwan, may monthly tayo dito. Pero dito sa itlog na to, kapag ito ay mapisa, tumami ang tandang, ay magkakaroon po tayo ng magandang porsyento dito. Kaya dito sa farm, ang isa sa pinakamalaga ay itong itlog. Bukod sa inahin ay itong itlog na ito. Kaya masyadong masilan. Kaya itong ginagawa natin ngayon ay sinisiparate natin by number ito para hindi malito ang ating handler sa pag-incubator. At ito ay maiwasan na malito ang mga lahi. Dapat sama-sama sa bawat tray ang isang number. Yan guys, ano nga ba ang pinakamalaga sa inahin o itlog? Parang ano yan parang ano nga ba ang nauna? Itlog o manok? Para sa akin, siyempre, ang nauna dyan ay manok talaga. Gaya ng sa tao ay siyempre, Adan at Eva ang nauna bago ang mga anak. Kaya yan guys ay ang itlog na ito ang isa sa mga mahalaga dito sa farm. Kasi ang guys, ang itlog, pag mapisa yan at tumami ang tandang, mayroon tayong 100 pesos every tandang. So kung makaka 1,000 lahat itong mapapisa namin ngayong taon na to, ay meron kaagad tayo 100,000 kung sakaling mga 1,000 na tandang. Pero kung mga below, mga 800, so meron tayong 80,000 sa porsyento natin. Sa loob lang ng 7 months yan mga boss. Kaya kailangan maingat tayo dito sa itlog dahil ito ang pinakamahalaga dito sa atin. Isa sa pinakamahalaga sa trabaho natin. At ang naman, halimbawa, makapisa naman ng inahin, ang mga babae na manok, ay kapag may benta naman, ay may porsyento pa rin tayo doon sa mga inahin. Meron tayong 5% sa bawat isang inahin. So, pag makabenta ng mga, halimbawa, ang inahin kasi dito ay 5,000 ang presyo sa mga pulit yun, mga mga 7 months na inahin ay nagkakalaga ng 5,000. Kaya pag makabenta ng mga halimbawa, mga 50 piraso sa tig 5,000, 250,000. So may 5% ako doon sa sa mga inahin na yon. Kaya talagang dapat maingat tayo dito sa itlog, guys. Yan ang pinaka importante ay maging maingat, may tayo, may disiplina tayo sa araw-araw na ginagawa natin sa pagsalang, sa pagpapakain at pagpapainom ng manok. Kailangan maging matyaga talaga para magbigay ng maraming itlog. Yan guys, so, anim na tray na. 4 dito, tapos may 2 ako dun sa taas. Kaya naka-6 na tray na. Bali 7 days pa bago ito dadalhin sa incubator. So ibig sabihin, makakadagdag halimbawa ng mga mahigit 6 na tray ulit, maka 300 plus ang pangalawang batch na salang. Ang una naming sinalang ay nandun sa incubator ngayon, nasa 240 piraso. Plus ito, halimbawa ngayong second batch ay
Aabot ng mga 300 plus. So, mayroong 500 plus na kaagad. For the second batch. plus. Ang kagandahan dito ay pang-abot kami ngayon ng 4th batch. Kaya siguro makaka-produce kami ng itlog mahigit 1,000 piraso. So kung swertehin na mapisa lahat ay napakaganda ang magiging bunga ng ating pagsisikap dito sa pagpapaitlog, pagbibreeding ng mga manok na ito. Kaya kunting sipag, dedikasyon sa trabaho, mahalin ang trabaho guys para kita tayo ng maganda-ganda. Kasi yung sinasahod natin na tama-tama lang sa pang-araw-araw. Wala tayong may ipon kung sa sahod lang natin iaasa. Kaya ito ang pinaka-ipon natin dito, yung mga itlog na ito. Pag ito ay sinwerte ay talagang maganda-gandang ipon ito. Sa loob lang ng 7 buwan ay maganda-ganda na. Tapos next year na naman, another breeding na naman tayo doon. Kaya guys, maganda-gandang kitaan to dito. Thank you for watching guys.